Lalong umiinit ang usapan sa defense community matapos lumabas ang panibagong impormasyon na ang Eurofighter Typhoon ay nananatiling aktibong kalahok sa Multi-Role Fighter Acquisition Project ng Philippine Air Force o PAF. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific at sa patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, ang pagpili ng susunod na pangunahing fighter jet ng bansa ay isa sa pinakamahalagang desisyong estratehiko ng pamahalaan sa kasalukuyang dekada. Batay sa mga impormasyong umiikot sa defense circles, ang alok ay sumasaklaw sa 32 Eurofighter Typhoon Tranche 5. Ang bersyong ito ay inaasahang may mas pinahusay na avionics, modernong radar system kabilang ang advanced AESA capability, mas matatag na electronic warfare suite at mas malawak na integration ng iba't ibang uri ng sandata. Ibig sabihin, hindi lamang ito simpleng pagpapalit ng lumang eroplano kundi isang malaking hakbang patungo sa high-end air combat capability na kayang makipagsabayan sa mga modernong air force sa rehiyon. Kasama sa package ang ilang sa pinaka-advanced na missile systems sa mundo. Nariyan ang MBDA Meteor, isang beyond visual range air-to-air missile na kilala sa napakahabang abot at mataas na posibilidad ng pagtama sa target. Mayroon ding ASRAM para sa close-range engagements at dogfight scenarios. Para naman sa ground attack missions kabilang ang Brimstone na precision-guided missile laban sa armored at high-value targets. Higit pang kapansin-pansin ang pagsasama ng Storm Shadow, isang long-range cruise missile na may kakayahang tumama sa strategic targets mula sa malayong distansya nang hindi kailangang pumasok sa heavily defended airspace. Kung maisasama ito sa arsenal ng PF, ito ang magiging isa sa pinaka-advanced na standoff strike capability sa Southeast Asia. Isang mahalagang bahagi ng alok ay ang government-to-government o G2G financing scheme. Sa ilalim ng ganitong setup, mas maaaring maging flexible ang terms of payment at mabawasan ang financial pressure sa panig ng Pilipinas. Bukod dito, may ulat na kasama sa proposal ang pagtatatag ng lokal na manufacturing o production facility para sa mga pangunahing bahagi ng eroplano. Kung ito ay maisa sa katuparan, posibleng maging supply hub ang Pilipinas para sa ilang components ng Eurofighter sa Asia-Pacific region. Ito ay hindi lamang makapagpapalakas sa depensa, kundi makatutulong din sa pag-unlad ng lokal na aerospace industry, paglikha ng trabaho, at pagpasok ng advanced technology transfer sa bansa. Ayon sa mga ulat, ang 32 unit Eurofighter package ay nakaangkla sa proyektong may limitadong budget na humigit kumulang 7.4 na bilyong dolyar. Kapag hinati sa bilang ng eroplano, lumalabas na mas mababa ang presyo kada unit kumpara sa alok ng Estados Unidos para sa F-16C/D Block 70/72 Viper, kung saan 20 unit ang tinatayang nagkakahalaga ng US 5.58 bilyon. Ang F-16 Block 70 o 72 Viper ay isang subok at malawak na ginagamit na platform na may modernong AESA radar at malawak na global support network. Gayunpaman, sa papel, mas marami ang bilang ng Eurofighter na maaaring makuha sa ilalim ng kasalukuyang budget at may kasama pang mas malawak na long-range strike capability. Samantala, nananatili ring malakas ang presensya ng South Korea sa kompetisyon sa pamamagitan ng KAIKF 21 Boramay. Ayon sa naunang impormasyon, kayang magbigay ng hanggang 40 eroplano ang Korea Aerospace Industries sa loob ng nakalaang budget para sa PAF. Dahil sa posibleng pagbabago sa financing arrangements at kung magkakaroon ng dagdag na pondo, maaaring pag-aralan ng Department of National Defense ang pagtaas ng budget
upang masigurong makukuha ang pinakaangkop at pinaka-advanced na solusyon para sa pangmatagalang pangangailangan ng Air Force. Ang desisyon sa MRF project ay hindi lamang usapin ng presyo o dami ng eroplano. Kasama rito ang interoperability sa mga kaalyadong bansa, logistics at maintenance support sa loob ng ilang dekada, training ng mga piloto at ground crew, availability ng spare parts at ang mas malawak na strategic partnership na mabubuo. Ang pagpili ng European platform ay maaaring magpalawak ng defense ties ng Pilipinas sa Europa, habang ang pagpili ng American platform ay magpapalalim pa sa matagal ng alyansa sa pagitan ng Maynila at Washington. Sa huli, ang multi-role fighter acquisition ay isang hakbang na magtatakda ng kakayahan ng Philippine Air Force sa susunod na 3 o 4 na dekada. Ang mapipiling platform ay magiging pangunahing sandata sa pagprotekta sa soberanya, maritime domain at airspace ng bansa. Habang nagpapatuloy ang pagsusuri at negosasyon, malinaw na ang kompetisyon ay nananatiling bukas at mas lalong nagiging kapanapanabik para sa mga taga-subaybay ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas.